Ay, magandang hapon. Ang ating topic po sa ngayon ay ipakita ko sa inyong isa ng maayos na mayor ng bayan. At hello, Jay? Oo, ha? Ngayon, paano yan? Kasi mag-live lang tayo ulit. Paano yan? May kwan ba? May... sige, mamaya, mag-live ako mamaya. Balikan ko sila. Tawagan na lang ako ni ano kung pwede, kung malakas ng signal. Ha? Sige, sige. Sa ngayon, tumawag yung mga humingi ng tulong sa akin sa Bataan ay binubuldos yung kanilang mga taniman ng agaw ng lupa doon sa Bataan, sa Dinalupihan. Ay bako talaga, maraming talaga mga abusado ng naninira ng mga kabuhayan ng tao at saka mga inosenteng tao. Pero ito sa ngayon po, ang pag-usapan natin, matandaan niyo ba yung tinutulungan ko ng mga na-demolish diyan sa Westville, sa kilometer 32 West Service Road, sa Kupang, Barangay Kupang, Muntinlupa. Ito na po, sa nakatatlo na tayo na bumira kay Mayor Rofi Biason. Maaga pa pala siya gumising kanina. So, gumising siya kanina ay nag-umaksyon, pinuntahan niya mismo po yung mga na-demolish. At ang istorya pa ito, bago ko ipresenta yung action ni Mayor Biason, ay ng konteksto nito is yung mga tinulungan niya ay dinimolish yung mga bahay. Siyempre, taga roon sila, matagal na sila roon. Botante sila ng Muntinlupa. Lahat sila ay bumoto kay Mayor Biason at bumoto rin kay Presnedi na congressman. Umaksyon siya ngayon si Rupi Biason pero hindi umaksyon si Congressman Presnedi. Siguro busy siya siguro kay Romualdez. So, may Congressman Presnedi, busy ka ba kay Romualdez? Ang pinag-umpisa nito, yung ina-allow ninyo yung mga mayaman dyan, mangwasak ng mga bahay. Dapat bago niyo i-allow pawasak, bibigyan niyo muna malipatan yung mga inyong mga tao dyan. Kaya ang nangyari, ito, sila, sinira yung mga bahay nila, na wala man lang, hindi sinunod yung mga karapatan nila dahil sa ilalim ng UDHALO, yung Urban Development and Housing Act of na o di kaya katumbas yan ng Republic Act 7279. Ang importante dito yung Section 28 dyan, na kung meron mang order ng korte na magdidemolish ay kailangan bibigyan muna ng 45 days ang National Housing Authority at saka local government, yung mayor, na hanapan ng relokasyon ang mga taong magigiba yung kanilang bahay. Ito naman ang pag-iba dito sa mga taga Westville, nakapasok sila sa may Acero compound na sinasabi dyan, ay 2.6 hectares yan at matagal sila nakatira dyan at kinasuhan sila ng tinatawag nito na ano na ng Domingo Realty at inilipat sa Ayala. So ang ibig na sabihin nito, hindi ko pa nakita yung mga papel sa kaso nito, pero hindi na muna mahalaga sa ngayon yan. Ang mahalaga muna ngayon yan ay yung karapatang pantao ng mga tao na na-demolish. Ang mga taong na-demolish po sa ilalim ng UDHALO ay may karapatan pa rin sila na natitira. Kahit na sabihin natin mga squatter, mga yan kung tawagin. Pero ang batas ay nagsasabi na dapat sila ay tuturing ni informal settlers. Huwag yung malupit naman na pagkapaninira sa kanilang dignidad na tawagin mo sila mga squatters. So ngayon, ang nakasaad dyan sa Section 38, Section 28, sandali lang ha, may sasagutin ko lang ito. Hello, attorney. Yes, sir. Ha? Ano?
Ano sabi? Pakiulit. Hindi ako makauwi kasi ayaw ko sunduin ng anak ko kasi daw traffic. Ganon. Wala Hindi kang na kasi ako makadrive eh. So, wala kang hindi, mag-grab ka na lang yan. Wala, ayaw din ng Grab. May mahal eh. Dito lang ang bahay namin, CTO lang ang bahay. Okay. Kasi 180 lang yun eh. Oo. Kasi isigit sa akin, 400. Ganon. Wala naman ako. Sige ako, kahit 500. Pauwi na lang ako. Paano yan? Kasi nagpapanotaryo sa akin, lawyer daw siya. Oo. SPA. Binasa ko. Wala naman. Ano ka yung ini-SPA mo dyan? Ano authority yung ginagrant? Okay. So, paano yan? Nagla-live ako ngayon. Tawagan kita maya? Oo, Sige. Eto, may tumawag lang si attorney Bumbit lang sabihin ko, hindi ko sabihin na apelido. Ang konteksto nito, dinimolish po yung nakatira sa Acero compound sa utos ng korte. Tapos habang dinidemolish, ay hindi sinunod ang utos sa Section 28 ng Republic Act 7279 na nag-utos na bago sila demolish kung may korte na may utos ng korte, ay dapat at least 30 days may paunang bigay sa kanila na malalaman, i-delay mo na yung pag-demolish. At hanapan, sa loob ng 45 days naman, hanapan ng mayor at saka NHA ng malilipatang bahay ang mga i-demolish o mga palalayasin. At ang problema dito, dinimolish sila na wala pa silang relokasyon. Maraming hindi dahilan po yung hindi nabigyan ng lupa, ng pera, may mga binigay sila na tumanggap ng pera na as financial assistance, pero ang iba maraming hindi tumanggap. Ganun pa ba kahit na marami pang hindi tumanggap ay dinimolish niya nila. So ano ngayon ang magiging silbi diyan ng batas natin kung hindi sinusunod? So ibig sabihin, nakatatlong beses na ako mag-live dito, tinatawagan ko po si Mayor Rofi Biason na dating congressman at anak siya ng dating Senator Rodolfo Pong Biason na namayapa na. Hopefully ay hindi magagalit ang tatay niya kasi tinatawagan ko si Mayor Rofi Biason at sa kabutihang palad ay umaksyon na siya. At kung ako, ang impresyon ko lamang, wala namang nakapagsabi sa akin, ang impresyon ko lang ay maaga pa gumising si Mayor Rofi Biason kaninang umaga at pinuntahan niya mismo yung mga taong nakatulog sa mga lupa o mga kwan na na-demolish ang bahay. At inaasahan ko po na bigyan sila ng assistance at sana mahanapan sila ng tinatawag na reclamation. So ngayon, ang gagawin natin ay ipapakita ko muna yung action ni Mayor Pong Rofi Biason. So ito po. Ayan si Rofi Biason, Mayor. Puntahan niya yung mga leader ng mga squatters na nagiba ang bahay. Yan po, kinakausap, hindi naman natin marinig yung pag-uusap kung ano pa man. At least, sapat na dahilan na yan para purihin ko si Mayor Biason sa pagpunta niya dyan sa mga maralitang tagalungsod. At least, kahit paano man, at least sana iniisip ko na hinuhope ko na masunod yung ODHALO na kung anong mga tulong na maibigay ng munisipyo o ng city sa kanila. Sana mabigyan sila ng relokasyon, hindi lamang financial assistance. Ang problema kasi dito, sa financial assistance na binibigay ng mayor, ano na 10,000 pesos lamang. Sapat ba yan? Kita mo na wala na yung mga bahay nila? Yung sapat na Winasak na? Kung makapag-hanap kami ng upahan namin, hindi po yun.
Hindi kasi sapat yung 10,000 na bigay po ninyo para makahanap kami ng... O sinabi, hindi kasi sapat ang 10,000 na binigay niyo sa amin para makahanap kami ng aming malilipatan. At syempre, mga kabuhayan. Tutukuyan namin. Kasi ang talaga naman may obligasyon yung may-ari ng lupa. Kasi kami hindi bahagi sa kasong ito. Pero siyempre nagbigay ang city government ng assistance. Hindi naman yung nasa ordinance. So, alalahanin mo lang, Mayor Biason, obligasyon mo yun sa ilalim ng batas. Kahit hindi ka partido sa kaso ang City of Muntinlupa, pero ang batas mismo nagsabi ang udhalo na tulungan nyo sila. At iyan ay pwede mo magagamit na dahilan para hingiin ang tulong ng mga konsehal na magpasa ng resolution ordinansa para magpalabas ng pondo para itutulong sa kanila. At kung maaari pa, magpalabas kayo ng expropriation law ordinansa na hanap kayo ng lupa dyan na kukunin ninyo at ilagay niyo, paggawa niyo po ng medium rise condominium at ilalagay niyo ang lahat na mahirap niyo. Kagaya po sa ginagawa sa Hong Kong. Pumunta kayo ng Hong Kong, ikaw ba tata, nakapunta ka na ng Hong Kong? Sa Hong Kong, na nakapunta ko doon, at saka sa Singapore, ang wala ka makitang mahirap na naglalakwat sa kalsada. Bakit? Ang lahat po kasi doon na mga tao sa Hong Kong, mahirap man o mayaman, ay may tirahan. Nagpagawa ng maraming tenement ang Hong Kong. At lahat po ay doon sila nakatira. Ngayon, kung may kunting singil na upa, at least binibigyan hinanapan din trabaho ang mga taga-Hong Kongers. Dapat yung model ng Hong Kong ay susundin natin sa Pilipinas. Magandang modelo na susundin yun. So kaya, yan ang naisip ko, suggestion ko lang yan na Mayor pong Rufino Biason, Rofi Biason. At suggestion ko rin sa ibang mga lungsod, sa Pasig, Pasay, kay Bico Soto, magpagawa ka ng maraming tenement para sa mga squatters ninyo. Ganon din sa Pasay, kay Mayor Calixto na nambili ng boto. Calixto Rubiano, magpagawa kayo ng maraming tenement diyan para sa mga residente sa Pasay, hindi yung karakarakay, marinig na lang natin na nagpapademolis na wala ka malang tulong na ginawa. Mas maganda pa si Mayor Rufi Biason sa'yo. Ikaw, hindi mo malang pinuntahan ang mga tao dyan sa Pasay na nadidemolis ang bahay. At least ito, maganda ito si Mayor Biason at gumagalaw. Kahit papano, kahit namura ko na siya sa aking live, at least gumagalaw. Siyempre yung ano ba ang sinabi sa inyo na Actually po, Mayor, yung mga iba dito nabigyan na po ng mga 30,000, 38,700 po nakatanggap po. Yung mga naiwan po dito na 27 families po, sila po yung mga hindi pa nakatanggap, kasama po kami dito. Hindi na rin po sila nakapasok. Gawa nga po ng dito yung guard. Hindi na po nakapasok yung 27 families. Yes po. nasaan na ito ngayon? Nandyan po sa labas. Nandyan lang po sila. Sila po yung tumutulong sa amin para mabigyan kami ng pagkain dito. Pero kasama nyo sila doon sa mga panawagan na mas mataas na. Yes po. Actually po ang sosasyon namin may 65 families pa po dyan sa gilid na yan po. Pero hindi pa naman sila nadidemolish. Ito pong part na to po kasi na total demolish po nila. Ako, Mayor, galing po graduation, pagdating po namin wala na kami ba. Ako po, yung anak mo po may sakit. Nabinat po siya, lumabas magpagamot. Hindi na rin po nila pinapasok kasi ang mga gamot, hindi po nila pinapapasok. Pero ngayon, kayo lang po nandito. Opo, 50 na lang po kami. Hindi po kami Kasi yung dalawang may sakit po, pinalabas na rin po namin. Kasi once na lumabas po kami, hindi na rin po kami makakapasok. Kasi po, dami na lang sila yung bahay namin. Agad-agad na lang nila na ano pa ng mga gamit. Mayroon naman po, nagpunta naman po sila dito, yung mga, yung sheriff po, nagpahatid lang po. Nagsabi lang po na didemolish kami. Hanggang Friday na lang kami. Tapos nung bandang Friday po, nag-aalok nga po sila, bumaba na po sa 20,000 yung inaalok nila. Yun lang po inaano po nila sa ano. At 30,000 po yung mga binayad po doon sa mga 38,700. Okay, okay, Mayor. Opo. Wag na daw. Okay na daw yan, wag na. Kasi Mayor, wala po. Dito na lang, kay Ma'am Shane. Kay Ma'am Shane. Kasi sabi ko kay Sir Fred,
Sir Fred, paano kami nawala ng pangalan? Ako ang kasama mo, nagbahay-bahay tayo doon, bawat pinto, sinasabi namin sa inyo ni Marisa, yung sekretary namin, na ito kung sino may-ari nito, ang pangalan kung ilan sila nakatira, bawat pinto, inisa-isa natin. Bakit wala kami pangalan? Kaya sabi ko, Sir Fred, nakakapagtaka na kaming mga lehitimo na kami tuloy dito nakatira, wala kaming pangalan. Ang karamihan ay mga renters ang mga nabayaran. Tsaka bahay ng manok. Talagang may mga bahay. Ang naiwan, wala kaming pangalan, nakakapagtaka ko ng manok. Ako, 45 years na po ako dito, wala akong pangalan. Hindi Butante naman ako. po sana ito mayor tatagal kung inayos nila. Lagi po sila nag-aalok sa amin na magpasa ng lista, magpasa ng ID. Ilang beses na kami nagpasa ng lista, nagpasa ng ID. Kung sinunod lang nila yung 100 na homeowners na nandito, hindi na sana sila nahirapan. Kaso lahat na makipag-agreement sa kanila, babayadan nila, mangungumission sila. Yung pula talaga ang totoo doon. Sino ko yung kausap nito? Ayan po mga Yung payat po security yun po, ang yung payat na nagbabayad, nagbabayad yung yan, nakasalamin. yung nag-ano. Nandiyan po, Kay Ayala po. Sinabi ko po doon sa nagbabayad, Sir, kausapin niyo po yung presidente namin. Siya po ang nakakaalam kung sino po ang karapat dapat bayaran. Eh sabi nila, ay hindi na po namin kakausapin yung presidente niyo. O tingnan mo, pinasahan ng mga ID, tinanggap nila. Kahit yung hindi nito nakatira, pinapunta lang ng mga magulang, nabayaran nila. Eh sabi ko, pagkakamali niyo yan. Pati yung mga may-ari lang ng kulungan ng manok, nabayaran nila. Pati pinto ng CR, binayaran nila. Hindi nila tininan kung basta pinto lang nakalagay doon, binayaran nila. Kaya nagkulang ang ano nila. Yung may-ari po niya yung nagbabayad ng pera, yung matanda dyan na may salamin na payat. Yun po yung sinabi ko talaga sa kanya po yun, Dok. Ay bago po na Yan. At least nakita ninyo yung resulta. Resulta yan ng ating paglalay umaksyon ng city government. So, ganda siguro, ipakita ko rin yung nangyari sa naunang nangyari kung saan tayo nag-umpisa. Ito yung ito yung nangyari noong isang araw at 2 days ago. Ito po sila. Nung kadidemolis lamang sa kanila. Tama po kayo, Helen Bagyo. Lagi na lang mahirap ang mga biktima. Naghanap tayo iba pa. Ito sila, natutulog. Sir, kanya-kanyang hanap po ng lilim. Hindi po nakatulog kagabi. Lakas ng ulan, basa kami. Kaya yan, mga tulog sila. Yan, mga nadimulis ng bahay. Galagala na naman sila. Kainitan ng panahon. Kanya-kanyang hanap ng lilim po. Ayan Yan po ang nangyari sa kanila. Kaya, pasalamat din ako at umaksyon na si Mayor Rupi Biason. Ihi ka dyan na. Dito ka sa may tago ka sa may pom, sa loob. Yan, umihi sila dyan. Oo, huwag kang ihi kung saan-saan. Gusto mo sa guardhouse ka umihi na Yan, senyor namin, bangas na tuhod niyan. Okay, yan ang nangyari, no? So, kawawa lang talaga maging mahirap sa Pilipinas. Kaya kayo mga mahirap, magsikap ka na talaga.
Pagdidiinan nyo na makikita kahit papano. Huwag lang sa masamang paraan, huwag lang pagnanakaw. Tapos, ulitin ko lang, i-remind ko lang, hindi lang si Mayor Biason, at salamat ako sa iyo, pumunta ka, na baka makalimutan mo, obligasyon po ng city government na hanapan sila na matirhan. Sa ilalim po ng batas na Republic Act 7279 o di kaya ODHALO, yan po ang inyong obligasyon dyan. Pwede kayo po manghiram o mag-upa ng lupa sa mga bakanting lote at doon mo sila patitirhin. Sital, kaya naman na magtumayo ng magpatayo ng kanilang bahay na pansamantala habang wala pa silang malilipatan. And better yet, I am suggesting, strongly suggesting to the city government of Muntinlupa as well as all other towns and cities across the country. Lahat po ng mga mahirap ninyo, magkumuha na po kayo sa pilitan sa mga lupang bakante at patayuan nyo na ng tinatawag na mid-rise condominium at doon nyo patulugin, paupahin ng libre. O dapat tumira sila ng libre sa mga lupang ganon at gobyerno mismo ang gagastos. Pwede naman kayo may paglabas ng pera at kumuha sa DSWD in the form of AX, in the form of 4Ps, in the form of AKAP kung meron pa, doon gagastos nyo tapos hati-hatiin sa kanila. At yun po dapat ang pagpatay sa kanila. At pwede rin pangunahan ng city o munisipyo na kumuha ng pundo mula sa DSWD at mag-usap sila kung anong negosyo pag-umpisa ng mga mahirap para yung mga AKAP na yun sa AX ma-convert yan sa tinatawag na kapitalismo at kapital ng mga nakatira dyan ng mga tao na maralita. So, yan lang muna ang ating pakiusap. At hanggang ngayon, natapos salamat po kapatid ko, si Dodong Tirador, kapatid ni Toto Tirador, Dr. Toto Tirador, at saka si Helen Baguio, Pastor Rodi Rabi, si Sir Moreno Hebero Jr. dyan sa Dumaguete City. Sabi niya, saludo pa ako sa inyo, Dr. Toto, at sa Mayor ng Muntinlupa. Kahit papaano, watching in Dumaguete City, the city of gentle people. Okay, Heperni Pinto Sr., Kabayan Bonyog, ingat, blessing. So, yan lang muna ang ating masasabi sa ngayon at maraming salamat po at pakishare-share po at para magdadami ng ating komunidad. At kayo mga bago pala nakikinig, subscribe po sa atin at saka mag-follow po sa akin sa Facebook. Maraming salamat po.